So, magandang tanghali. So, ito, nalagyan ko na to ng nutrient solution. So, magta-transfer na tayo dyan ng seedlings natin. Galing dun sa indoor nursery. So, may 5 akong ilalagay dyan. Ito naman yung seedlings natin noong 316. May nangyari nga pala dito kasi kung mapapansin nyo, medyo late itong kaliwa. Hindi ko napansin na hindi ko pala nalagyan to ng nutrient solution. So, siguro mga 2 o mahigit isang araw na wala silang nutrient solution. Ang ginamit lang nilang nutrient is yung nandun sa foam nila at kung ano man yung nakakapit na natitirang nutrient solution dun sa roots nila. Napansin ko siya kahapon, ng hapon kasi nalanta itong maliit na lanta yan, medyo may mga nalantangan dahon. Tsaka kung mapapansin nyo, ang laki ng difference niya dito sa mga nalagyan ko na nutrient solution after transfer. So ang ginawa ko dito, nilagyan ko na sila ngayon ng nutrient solution at i-double check ulit mamaya pagka-transfer ko ng mga seedlings. Siguro mamayang hapon ako magta-transfer. Ayun. So inaasahan ko na ito medyo maliit kasi at saka yon yung itong 2 medyo maliit kasi titingnan nyo. Ang layo ng size nila kahit parehas lang sila ng araw na tinanim. So ito yung March 1. So within the week pwede na natin itong i-harvest kasi ngayon ay April 8. So dapat mga April 14 ma-harvest na natin yan. Para yun yung 45 days niya. So ito naman Olmeti nung March 6. So after natin i-harvest tong kaliwa, ito yung next week, ito naman yung i-harvest natin kasama yung 3 doon. So ito yung bell pepper natin, and yun yung cherry tomato natin. So siguro papunta talaga doon kasi nandun yung araw. So ito naman nung February 25, dapat this week to i-harvest. Pero kung makikita nyo, maliit talaga yung dahon niya kasi nga kulang ng araw. So ang gagawin ko, ipapamigay ko na lang din siya. So siguro isa sa amin, tapos yung 4 ipangbenta natin. Ipambenta ko kasi 4 doon, tapos ilibre na lang natin sa kanila tong scamander. Hindi ko pa alam kung anong lasa or kung may lasa man siya or may pait, lalo na ngayon na kulang siya sa araw. Ayan. So ito yung kasama nung March 6 na nandun. Yan. So 2 weeks pa to bago natin i-harvest. Pero malaki na naman siya. Mahabol na yan. So dito naman, palagay ko may mga tumubo na kulitis or yung amaranth. Ayun, yung maninipis na yan. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, amaranth yan. So tingnan na lang natin kung lalaki sila dyan. So hindi ko naman sila masyadong binabantayan. Hinayaan ko na lang sila dyan. Tapos itong mulberry, nag-prune ako dito kahapon kasi medyo malago na siya. Tapos ito naman, hindi pa ako napag-transfer ng mga seedlings ko. So ang ginawa ko yung kalachuchi yata to Yan. Yung alaga ng nanay kong ornamental. So nag-testing tayo, tingnan natin kung mapa-propagate natin. Nilagyan din natin yun ng rooting powder. Yung katulad nung ginamit ko dito sa mulberry natin dati. So ayan, yung mga dahon na yan, dahon ng mulberry yan. Ginawa ko na lang mulching. So ayan. And ito, in terms naman sa bulaklak nito, mukhang ito, patay na naman to. Wala na naman yan. So hindi ko sure. Pwedeng tumigil na ako sa pagsubok ng talong kasi kulang nga tayo sa sunlight. So ito naman yung bell pepper natin at yung cherry tomato. Looking good naman tong cucumber, maliban na lang dito sa part. Ito kasi naman cotyledon naman to so hindi ako masyadong nag-worry, pero may possibility na magkaroon din ng issue yung cucumber natin. Pero lumalago naman siya. Yan, taas na siya. So dito, ito subukan kong diligan pero malamang deads na to. Sa ugat yung tama nito pag ganyan.
Ito namang bell pepper, itong cherry tomato dito, yan, doon papunta kasi nga, doon yung araw. So sa palagay ko, may hirapan ako sa cherry bell pepper, sa cherry tomato kasi nga, mukhang mas intensive sila sa paghahanap ng araw eh. Pero tingnan natin. So ito, yung mga scamander natin. So scamander, tulad ng sinabi ko, hindi muna tayo magtatanim ng scamander. Focus muna tayo sa Olmeti. Yan, so merong 6 dito. Na tinanim natin noong 21, so in-expect natin na maka-harvest tayo niyan April, mga May na, May 5, ganun, mga May 5, ay sorry yan, May 5 na natin na i-harvest yan, mga 45 days. So ayan, yun yung inaabangan nating mga buto, ayan, doon pwede na nating kunin isa-isa. So far so good naman, pero yun nga, lumalaki itong mga alaga natin dito. So kailangan na natin gawan ng cutting. So ito naman, kulitis din yan, mapansin nyo yan, kulitis or amaranth natin yan. Ito hindi to amaranth pero ito mga amaranth yan, tumubo na kaagad sila. So dito naglagay din tayo pero wala pa akong nakikita maliban dito sa isa. Kasi possible baka masyado natakpan pero hopefully maka-recover sila tas aangat na lang sila. So ito naman yung mga lemon basil natin dito. Okay, goods. Hindi naman nadagdagan na yung damage na naranasan nila nung unang mga linggo. So hopefully maka-recover sila. And malapit na rin ako magkaroon ng mga lemon basil na pwede natin i-transfer sa mga maliliit na ganito. Meron tayong 12 doon na pwede natin i-transfer. Yan. So, possible. Mamayang hapon kasi akit pa naman ako dito. So, ayun, may namatay doon. Yan. Mukhang root rot. Yan. So, based sa experience ko dito, parang hindi maganda. So, yan. Kung magtuloy-tuloy yung pagkapatay ng halaman natin dyan, doon na lang muna ako sa baba. Magpapadami. Ano lang naman, rotation lang natin. So, yan. Yan. So, yan. Yun lang naman ang update ko ngayon. Sa ngayon, wala pa tayo ng double layer. Kausapin ko pa yung nakausap ko kung may oras na siya mag-install. Pero nandyan na yung i-install, diba? Tapos yung isa pa. So para after another month, medyo marami na tayong harvest. 10 dito, tapos mga 40 doon, 40. Pag nag-double layer na yung mga pinaplano ko. O di 50, hindi na masama, diba? Okay, so yun lang naman. Naman tayong masyadong kaibang pag-usapan. Tapos dito, pag tagal-tagal, baka 3 tali na lang yung palibot-palibot niya dyan. So, hopefully mag-okay. Sa ngayon, lumalaki naman siya. Yun yung mahalaga. And mapansin nyo yun, nagkakaroon siya ng roots dyan. Hindi ko sure kung anong dapat gawin. Pero yan, may mga roots siya dyan na sa taas. Ayun, sa taas. O hayaan ko lang na ganyan. Kasi parang yan yung pinakahangin niya. Tapos yung sa baba, hayaan na lang natin na nakabaon. Or medyo taasan natin yung water level. Okay, so yun lang naman. Thank you very much and see you next episode. Bye-bye. May nakakalimutan ba ako? Wala naman. So yun lang. Bye-bye.